Okay, para sa ating talakayan, narito ngayon sa ating studio live, Civil Service Commission Chairman Francisco Duque III. Good morning po, Secretary. Nasaan na yung Secretary? Magandang umaga sa iyo, Igan, at sa lahat ng mga kasama mo rito sa Unang Hirit at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Okay. Ito yung hawak ng publiko na parang pagbabantay sa ating government employees and official. Yung bagong form ba, in effect na yan o hindi pa rin? Hindi pa rin. Hindi pa rin. natin yan. So anong kahalagan talaga, ba't kailangan maghain ng SALN itong kawani at opisyalis ng gobyerno? Ay para maisulong sa batas yan, sa Constitution, saligang batas na ito ay kinakailangan upang maitaguyod at maisulong ang transparency sa lahat ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan. At anong pagkakaiba nung bagong form? Kailan ho ba maipapatupad yan? Baka next year na yan? Tingnan natin kasi nagbubuo tayo ngayon ng technical working committee na may mga kinatawan mula sa Office of the President, Ombudsman, COA, CSC, ang siyang magiging tagapangulo o chair. Tapos andyan din ang kinatawan ng House of Representatives, Senate, BBM, Sandigan Bayan. Marami na yan na ipinasok natin. At para talagang pumasok sa tamang proseso. Ngayon, sa sagot sa pangalawang tanong mo, ano ang pagkakaiba ng lumang SALN, yung 1994, the issue sa bagong form? Sa bagong form, may tatlong bagong aspeto, elemento. Number one, yung pagdeklara ng all sources of income. Pangalawa, yung pagdeklara ng estimated expenditures, personal and family expenditures. At pangatlo, magkanong buwis ang ibinayad mo. Noong nakaraang taon. So, ikukumpara na sa ITR yun? Ikukumpara lang sa ITR, tama yun. Pero kasama, yung lahat ng mga karga ng lumang SALN, kasama pa rin sa bago. Pero may means ba ang gobyerno na matukoy kung sino yung hindi nagdedeklara ng ibang source ng income bukod sa yung sweldo niya? Well, mahirap. Kaya kinakailangan kaakibat ng pagdeklara ng SALN ay ang pagsasagawa ng lifestyle check. So, yung lifestyle check, kung may mga kawani sa isang ahensya na nakakahalata na ang estilo ng pamumuhay ay talagang lagpas sa sweldo niya. Lagpas sa sweldo at hindi kayang maipaliwanag, titignan mo ngayon. Yun ang magti-trigger ngayon ng pagsiyasat at pagripaso ng kanyang SALN. Kahit sino pwede magsumbong? Kahit sino naman. Yung identity niya naman protektado ng Civil Service Commission. Tama ko kayo. Humingi po ng kopya yung GMA News ng SALN ng mga senador matapos yung deadline ng filing nung Lunes. 4 lang po yung nakapagbigay ng kanilang SALN. This is a public document, di ba? May parusa ba dun sa late filing? Well, ang late filing parang hindi ka nag-file. So, ang kaparusahan niyan ay suspension of 1 month, 1 day to 6 months. And on the second offense, disqualification. Dismissal from public office. At yun naman sinabi mo tungkol sa mga senador na inyong kinukuhanan, ay meron pa silang 9 na araw. Kasi kahapon yung deadline. Nakalagay sa batas, 10 days from the last day of filing. Si Chief Justice Corona Huban na talagang naki-question sa kanyang SALN, nakapaghain, mayroon ba kayong alam kung nakapaghain na siya? Palagi ko nakapaghain na siya, pero hindi naman sa amin. Kundi sa Clerk of Court of the Supreme Court. May resolution kasi sa Supreme Court. 1989. Ayan. Kaya kung kailangan mag-request ka at kailangan pagtibayin muna nila kung kakaharapin niya sa impeachment ngayon. Sa Kamara, kamusta po compliance? Well, sa Kamara, alam mo, hindi natin masabi kasi sa kanila din yun isasubmit. Secretary General ng House of Representatives ang siyang makakapagsabi kung ano ang compliance rate. Magkaiba pa parusa, Chairman, dun sa hindi ako nag-file at nagsinungaling ako. Nag-file ako pero nagsinungaling ako, may tinago akong yaman. Magkaiba parusa. Magkaiba yun. Kasi kung hindi ka nga, gaya ng sinabi ko, na nakaligtaan mo, nakalimutan mo, o ayaw mo mag-file, ako ayaw mo mag-file, mag-resign ka na lang para hindi ka makasuhan. Nagkaroon ako ng ganung tao Direktor ko, ayaw mag-file. Kasi mag-resign na lang daw siya. So, hinayaan ko. Doon sa yung depende yan, kailangan magkakaroon ng investigation yan. As titignan mo kung yung mga non-disclosure niya done honest mistake. Kasi may mga ganon honest mistake, katulad na lamang nung hindi nakapaglagay ng acquisition cost. Pero, nilagay niya lahat ng properties niya, nilagay niya ang assessed value, nilagay niya ang fair market value,
wala lang acquisition cost. So, yun, okay. hindi yun na fatal. In other words, hindi naman talaga yun na masasabi mo na ito ay may mali siya, na ikinuble, na hindi inilagay. Kasi nilagay naman yung properties. Ang nakita kong common problem dun sa pagtatanong ko nitong filing ng income tax itong nagdang yung property nila, nilagay nila ang presyo, magkano ito nila nabili. Tama yun. Tama ho. Deed of sale. Ang problema, hindi naman nila ibinebenta eh. So, ano ilalagay nilang presyo doon? Yung market value? Hindi, dapat acquisition cost. Yung kailan ko binili? Oo, yun din ang gagawin namin sa amin na itatalakayin namin yan. Isa yan sa mga central issues. Kasi ang mangyayari niyan, sa tagal ng panahon ng pagkakabili ko, kunyari, inabot ng 20 years, na-develop na yung lugar, iba na presyo noon. Siyempre. Lilitaw na yung aking assets, dapat lumago. Pwedeng lumago, pwedeng Diba? bumaba. Pwedeng Nag-ondoy, bumaba rin. Yes, bumagsak. So, hindi naman masasabi na kaya lumago dahil dun sa market value. Dahil kung acquisition cost ang lalagay mo, maliit lang ang babayaran mong buwis, di ba? Oh, at saka tama yung sinabi mo, hindi mo naman ibinebenta. Binebenta eh. Ngayon, kung binenta mo siya, ang pangunahin responsibilidad mo sa gobyerno, magbayad ka ng capital gains tax. I-declare mo kasi naging source ng kita mo na yun yung Yes, pagkakabenta. tama yun. Bantayan po natin ang ating mga government employees and official kasi buwiso ng taong bayan yung pansweldo sa kanila. Hindi Oo, totoo ho yan. At saka kinakailangan talaga mag-file ng SALN para malaman, Antimano, kung ikaw ba dati nang may kaya, dati ka nang may mga pag-aari. Kasi kung ikinubli mo yan, kawawa ka. Kasi pagpasok mo sa gobyerno at kailangan ka mag-file ng SALN at nung unang taon, unang pagkakataon mag-file ka, hindi mo sinama dahil sa hindi maintindihan dahilan, bigla ka ngayon magpa-file, lalabas yun, saan mo kinuha? Ito, paki-imbestiga na rin, no, Chairman, yung natanggap namin information na pag naimbitahan ka sa gobyerno, binobloated yung SALN para lilitaw na, mayaman na pala to eh. Diba? Depende yan. Kasi check natin dahil may iba ho talaga. Pinalalaki ang kanilang yaman para pagdating sa gobyerno, magnakaw man siya, hindi halata. Dahil pinalaki niya yung yaman na niya eh. Tama. Diba? May mga ganon. May mga ganong kwento. Pero madali mo naman makita rin yan. At kinakailangan, tingnan mo din kung ano nangyayari doon sa ahensyang kung saan siya namumuno. Dapat tigpitaman natin kung talagang tama yung pag-file ng SALN ng iba dahil ang mga elected officials talagang lagi parang inaano yung figures. Parang hindi ko alam kung laging gusto nila, sila pinakamahirap. Pero ma-check ng Civil Service Commission yun, no? Oo, makikita mo naman yan. At titignan mo nga yung acquisition cost. Kaya nga dapat sa amin pagpupulong ng Technical Working Committee, amin pahigpitan yung policy na yon. Kailangan acquisition cost in computing your net assets. Isa na lang po, may nakita akong isang mambabatas. Sino? Ayan, isang mambabatas. Nakita ko nag-file na ho ng kanyang SALN eh. Ang kanya pong SALN na amount, hindi tumugma doon sa nabalitaan namin na bumili siya ng condominium. Dalawa. So, yung pagkakabili ho ba niya ng condominium nitong taon na to, sa next SALN pa magre-reflect yon? Correct. Ayun. Kung 2012 yung binili, 2013 magre-reflect. So, hindi pwede pa siyang questionin na hindi niya dineklara ngayong SALN na to. Okay. Lusot ka. Okay. Hindi, yun ang batas eh. Next ano pa siya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Eagle. At Civil Service Commission Chairman Francisco Duque III. Nice seeing you, sir. Same here. Yan po ating naging talakayan at magbabalik po ang unang hirit. Yan.